Lusot na sa Kamara ang panukalang magbibigay po ng otoridad kay Pangulong Junior na alisin o bawasan ang excise tax sa petrolyo. Sa ikatuthuling pagbasa po ng naturang panukala, pinaboran ng 248 mambabatas ang panukala. 3 ang tumutol habang walang nag-abstain. Sa ilalim po ng panukala, bibigyan po ang Pangulo ng kapangyarihan na i-adjust ang fuel excise tax na magiging epektibo ng hanggang 6 na buwan. Epektibo lamang din po ang sinasabing emergency powers ng Pangulo hanggang katapusan ng 2028. Yung pong 3 dito na kumontra ay ang grupo ng Makabayan. Ang kanila pong argumento ho rito, hindi lamang dapat temporary. Ang sinasabi nila, dapat dito, wala na talagang excise tax sa alisin petrolyo. na. Alisin Yung pala na. yun. Ba't ayaw nilang alisin? Oo, bakit nga ba temporary? Wala sila na nakawin. Yun lang. Ang hirap Samantala, naman. mga kapatid, Ngayong araw po i-aanunsyo ng DOTR at LTFRB ang desisyon sa mga petisyon para sa taas pasahe para sa iba't ibang PUV. Sa programang ito, sinabi po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ibinalik niya ang unang rekomendasyon ng LTFRB para po sa taas pasahe. Ibinilin din daw niya na isaalang-alang ang mga commuter at inflation sa kanilang komputasyon. Ilan daw sa mga petisyon para po sa taas pasahe ay para sa mga city buses, point-to-point traditional at modern jeepneys, maging ang airport taxis. samantala po naman sa pareho pong panayam, sinabi po ni Lopez na ibibili niya sa LTFRB na gawing prioridad ang pamamahagi po ng fuel subsidy para po sa mga provincial buses. May mga report daw kasi na may mga nag-aalangan ng bumiyahe ngayon sa probinsya dahil nga po sa mahal ng petrolyo. Problema daw ito lalo pat maraming babiyahe pa uwi ng mga probinsya ngayon pong papalapit na ang Semana Santa. Oras daw na makuha ang pondo para sa subsidiya, sasabayan daw nila ang pamamahagi po ng DSWD ng ayuda sa mga PUV drivers. Meron daw pong 2.5 bilyong pisong nakalaan para po sa naturang subsidiya. Sumadsad naman po sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsara nga po ang piso sa 59.87 kontra dolyar kahapon. Mas mahina ito ng 15 sentimo mula sa huling record low na naitala naman sa 59.735 noong Biyernes. Sa lagay na yan, sinuportahan na ng Bangko Sentral ang piso kontra US dollar para maiwasan nga po ang tuluyang pagpalo nito sa 60. Malaking hamon ng paghina ng piso sa sektor ng enerhiya. Bukod kasi sa tumataas ang pandaigdigang presyo ng krudo, mas malaki na rin ang ilalabas na pera ng Pilipinas para makapag-angkat ito. At malaki din po ang epekto niyan dito po halimbawa sa mga infrastruktura, yung mga public utilities, na dolyar ang ginamit na puhunan kasi utang. Kaya nga po may foreign currency adjustment sa ating water bill. At maging diyan po sa mga ilang pong mga inutang para po sa mga negosyo na dollar denominated. Yan po ang latay nito. Samantala po pinag-aralan daw ng DA ang pagpapatupad ng 50 pesos na price ceiling sa imported rice. Yan nga po matapos tumaas ng halaga ng shipping cost at farm input bunsod po ng sigalot sa Middle East. Inaasahan daw po makakatulong ito sa pagtitiyak na hindi sisipa ang halaga po ng imported rice nang hindi natutulak pababa ang farm gate price ng palay. Tinitignan daw ho ng DA kung legal ang price ceiling sa gitna ng krisis at kung maaari itong mairekomenda bilang isa sa mga hakbang ng gobyerno para nga maibsan ang epekto po ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Hindi pa naman daw po pinag-iisipan ng DA na magpataw ng price ceiling sa lokal na bigas dahil maaari pong masyado pang maaga para dito at posibleng magresulta po sa price collapse sa panahon na mas maayos na ang kita ng ating mga magbubukid. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.